Sa mabuting balita ngayon, maririnig natin ang mga pananalita ni Jesus tungkol sa mga pagsubok at pagdurusa na tatamuhin ng bawat alagad. Sinabi niya, darakpin kayo at uusigin, dadalhin kayo sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Sa unang tingin, parang napakabigat at nakakatakot ang lahat ng ito. Ngunit hindi ipinangako ni Jesus ang buhay na walang problema. Ang ipinangako niya ay presensya at katapatan. Sa kabila ng panganib at pang-uusig, sinabi niya, ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo. Kapansin-pansin na sa gitna ng pagdurusa, hindi takot ang nais niya sa atin, kundi tapang, hindi pag-iwas, kundi patotoo. Ang buhay Kristiyano ay hindi tumatakbo palayo sa hirap. Ito ay naninindigan dahil alam natin kasama natin ang Panginoon. Ipinangako ni Jesus, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Bibigyan ko kayo ng katalinuhan o ng mga pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ang lakas na kailangan natin ay hindi galing sa talino o sa kakayahan nating magpaliwanag. Ang lakas ay galing kay Kristo. Siya ang nagbibigay ng salita, karunungan at tapang sa sandaling kailangan natin ito. Sinabi rin ni Jesus na ang pang-uusig ay maaaring manggaling mismo sa sariling pamilya, mga magulang, kamag-anak o kaibigan. Ito ang pinakamalalim na uri ng sakit, ang pagtataksil ng mga taong pinakamamahal sa atin. Kahit dito, sinasabi ni Jesus na ang ating katapatan sa Kanya ay dapat mas higit pa kaysa anumang uri ng relasyong pantao. At pagkatapos ng mga mabibigat na babalang ito, sinabi ni Jesus ang isang napakagandang pangako. Hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Ibig sabihin na walang hirap, walang luha, walang pagdurusa ang masasayang o mawawala ng halaga. Ang lahat ay may kahulugan sa mata ng Diyos. At sa huli, sinabi niya, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabi sa inyong lakas, sa inyong talino, sa inyong kakayahang umiwas sa hirap. Ang sabi niya ay pagtitiyaga, isang pusong hindi sumusuko, isang pananampalatayang kahit saan dalhin, ay mananatiling nakapako kay Kristo. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang pagsubok ay hindi tanda ng paglayo ng Diyos. Madalas, ito ang lugar kung saan mas malalim nating nararanasan ang kaniyang presensya. Ang tunay na Kristiyano ay yaong matapang sa gitna ng mga pagsubok. Tandaan natin ang nananatili kay Kristo hanggang dulo, ang tunay na nagtatamo ng walang hanggang buhay sa kalangitan.